So, a blessed evening to everyone and welcome po muli sa ating midweek worship and prayer. Yan. So, a kind reminder po for our brethren who invited our first-time visitor kung meron man po tonight, kindly use our chat box to type in their full name and we will surely acknowledge them later on. Yan. And before we start po, I would like to encourage everyone din po to open their camera, yan, and to keep your microphone on mute. So, as much as possible po sana na open po yung ating camera para po tayo magkakita-kita even through online now. Yan. And praise God at unti-unti naman po tayo nadadagdagan. And all glory to God sa pagkakataon na magkatipon-tipon muli tayo upang maitasan sabay-sabay ang ngalan ng ating Panginoong Jesus at lumapit sa kanyang banal na presensya. Sa ating pong pagsisimula, tayong lahat ay mag-settle down na. Yan, i-set aside po yung mga bagay, mga isipin, lahat-lahat na mga kasagabal para po tayo ay fully na maibigay yung focus sa ating Panginoon ngayong gabi. And let us spend a few minutes po of silence as we prepare our hearts and minds to worship and glorify our God. Let us all pray. Father God, we acknowledge your holy presence at tanging ikaw lamang ang aming dinadakila sa mga oras na ito. Kami pong lahat ay lubos na nagagalak sa pagkakataon na muli kami magkasama-sama online upang ibalik ang higit na pagsamba at makatanggap sa mensahe mula sa inyong banal na salita na magiging silbi muli naming kalakasan sa mga susunod na araw at paalala sa mga dapat naming isapamuhay. Aming Ama, kung nakikitaan mo kami ng anumang kamalian sa aming puso at isipan na magiging hadlang upang lubos kaming humarap sa iyo at mga nakikita niyo pong hindi naaayon sa iyong kalooban, we humble ourselves, Lord, and asking for your forgiveness. Nawa, Panginoon, kami iyong tulungan upang makita sa aming mga buhay ang iyong character, Lord God, at kung paano niyo po kami nilikha na naayon sa iyong sariling imahe, Lord. Patuloy niyo po kaming gamiting daan para sa mga hindi pa nakakakilala sa iyo. Aming Ama, nawan maging kalugod-lugod ang mga awit at salita na aming sasambitin. We thank you, Lord, sa buhay at kalakasan ng bawat isa na patuloy mong iniingatan. Also, Lord, we thank you sa walang samang pagmamahal at pagbibigay ng grasya sa bawat isa. We commit and lift up to you, Lord, ang gawaing ito, including the Wi-Fi connection of every household, at patuloy po na kayo ang maitaas, ang maging sentro ng aming worship and prayer. Patumayan niyo din po ang mga taong gagamitin niyo mula sa akin, Panginoon, sa praise and worship team, sa mga materyales na gagamitin namin, at gayon din sa magbabahagi na iyong banal na salita na si Pastor Dennis, Lord, at sa lahat ng magiging kabahagi ngayong gabi. May we only focus on you, Lord, and steady our heart upang lubos naming matanggap at maunawaan ang iyong mensahe sa aming lahat. Muli, Panginoon, tanging ikaw lang po ang maparangalan namin ngayong gabi at itataas namin ang gawain ito sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen and amen. Yan, magandang gabi po sa ating lahat. Gusto ko lang pong basahin ang buong Psalms 100 verse 1 to 5. Sabi doon is, shout for joy to the Lord, everyone on earth. Worship the Lord with gladness. Come to Him with songs of joy. Know that the Lord is God. He made us and we belong to Him. We are His people. We are the sheep belonging to His flock. Give thanks as you enter the gates of His temple. Give praise as you enter its courtyards. Give thanks to Him and praise His name. The Lord is good. His faithful love continues forever. It will last for all time to come. Yun. Praise God sa mga gandang Bible verse na ito. So, i-ready po natin ang ating mga puso at ating mga isipan para magpuri po sa ating Panginoon.
Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Minsan pa, mayroon lamang akong sanglibong buhay, hindi pagkakain, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Kaya ng dagat na hindi nagpapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Kaya ng dagat na hindi nagpapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Itataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakilang ka. Itataas ang ngalan mo. Itataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakilang ka. Itataas ang ngalan mo. Itataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakilang ka. Dakila ka, lahat ay aawitan ka, pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Dakila ka, lahat ay aawitan ka, pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Hallelujah, Lord God. Ikaw nga po ay tunay na dakila sa aming buhay. Patuloy po tayo sa pagdakila sa ating Diyos. Tunay nga po, Panginoon, na gaya ng aming mga inawit, Panginoon, lahat ng puso, Panginoon, ay magsasambit kung gaano kadakila sa aming mga buhay, Panginoon. Tunay nga po, Lord, na salamat kasi patuloy mong pinapatunayan sa bawat araw, Panginoon, yung iyong kabutihan, yung iyong katapatan,
ang iyo pong kadakilaan, Panginoon. Salamat po sa patuloy mong pagkilos, Panginoon, sa buhay ng bawat isa po sa amin, Panginoon. Salamat po, Lord, sa patuloy na pagmamahal mo na nararanasan namin sa bawat araw, Panginoon, ng aming mong buhay, Lord God. Indeed, Lord, we are blessed, Lord, because we have a faithful Father, Lord God. A Father who loves us so, Panginoon, na lagi mo kaming inaalala, Panginoon, lagi mo kaming nililingap, Panginoon. At tunay nga po, Lord, na salamat, Panginoon, sa lahat ng iyong ginagawa, Panginoon, sa buhay ng iyong mga anak, Panginoon. Salamat po, Lord, sa patuloy mong pagpapala, Panginoon, na ibinubuhos sa bawat isa po sa amin, Lord God. Tunay nga po, Lord, na ang lahat ng papuri, ang lahat ng pagsamba ay tanging nararapat lamang sa iyo, Panginoon. At Lord, sa aming pagdulog sa iyo sa oras pong ito, patuloy na dalangin po namin na siyasatin mo po ang bawat isa, Panginoon. Dalangin po namin, Lord, ano man yung hindi naging kalugod-lugod sa iyo, Panginoon, sa aming buhay, Lord God. Dalangin po namin yung paglilinis mo, Panginoon. Cleanse us, Lord, with your most precious blood, Panginoon. Dalangin po namin, Lord, na maging karapat dapat kami na dumulog sa iyo, Panginoon. Lumapit sa iyo, Panginoon, sa trono ng iyong awat habag at ng iyong malawak na biyaya, Panginoon. Lord God, we ask for forgiveness, Panginoon. At Lord, we pray that you create in us, Panginoon, a clean heart, Panginoon. Patuloy ka naming makita, patuloy ka naming mamalas, Panginoon. Lord God, we thank you for your grace, Panginoon. We thank you for your mercy, Panginoon, na lagi mong ibinibigay sa amin, Panginoon, sa bawat isa po sa amin, Panginoon, sa lahat ng tumatawag sa iyo at nagsisik sa iyo, Panginoon. At Lord, sa oras pong ito, patuloy namin tinataas sa iyo ang gawain ito, Lord God. Minsan pa, walang ibang dahilan kung bakit kami nagkakasama-sama, Panginoon. Walang ibang dahilan kung bakit kami nagkakatipon, kundi, Lord, para papurihan ka, Panginoon, para idulog sa iyo ang aming mga panalangin, para sambahin ka, Panginoon, sa aming mga puso, sa aming mga buhay, Lord God. Dalayan po namin, Lord, na nawa sa bawat bahagi ng gawain, ikaw ang patuloy na mataas, Panginoon, at madakila, Lord God. And as we gather tonight, Panginoon, to worship you and to pray, Panginoon, tinataas po namin sa iyo, Panginoon, yung mga panalangin, Panginoon, ng iyong mga anak, Panginoon, sa buong FCC Dubai, Lord God. Una na po, ang pasasalamat namin at papuri, Lord God, sa buhay po ni Lisel Del Mundo Balbira, Panginoon. Salamat po, Lord, sa isang napaka-successful na operation, Lord God. Dalayan po namin, Lord, na patuloy po siyang samahan, patuloy po siyang ingatan. We pray for complete healing and fast recovery, Lord God, in Jesus' mighty name. At dalayan ko po, Lord, yung bawat pangangailangan, patuloy mong imit, Panginoon. At Lord, nawa, ang kapatid naming si Lisel, Panginoon, patuloy na mamalas niya, maranasan niya yung pag-ibig mo sa kanya, Panginoon, sa kanya at sa kanyang buong pamilya. Lord, tinataas po namin sa isa panalangin ang nephew po ni Diana na si Marcos, Panginoon. We continue to pray for favorable results ng mga laboratory, ng mga test, ng mga exams, Panginoon. Patuloy po siyang samahan, Panginoon. Patuloy mo po siyang ingatan. And we pray na nawa nating serious, Panginoon, yung nakitang protein sa kanyang urine, Panginoon. It's nothing major, Panginoon. We claim, Lord God, na makukuha ito sa gamot, Panginoon, Lord God, at nawa patuloy na bigyan mo ng wisdom and knowledge yung mga doctors, Panginoon, kung ano po yung dapat gawin sa kanya pong case, Lord God. We pray for strength and good health para kay Marcos, Lord. We pray din po para kay Fitz, Panginoon, na pamangkin po ni Dayan, Lord God. Dalayan po namin, Lord, na minsan pa batid mo yung eksaktong kalalagayan ng kanyang kalusugan, Panginoon. Dalayan po namin, Lord, na ikaw ang siyang patuloy na lumingap sa kanya. Dalayan po namin, Lord, na anuman yung kanyang sitwasyon, Lord, ang prayer ng aming puso, Panginoon, nawa siya ay mas mapabuti, Panginoon, mas gumanda yung kanyang kalagayan. And we also pray na nawa hindi na po siya maoperahan, Panginoon, kahit na may nakitang bukol doon sa kanyang lungs, Panginoon. We pray na nawa may magandang procedure na ilalaan ka, Panginoon, para, Lord, hindi na siya mag-undergo ng operation, Panginoon, Lord God. Patuloy mong gamitin yung mga doctors, Panginoon. Bigyan mo sila ng wisdom at knowledge, Panginoon, kung ano po yung dapat gawin, kung ano po yung best na dapat gawin sa kanya pong case, Lord God. We entrust to you si Fitz, Panginoon, na patuloy na ikaw ang siyang humawak at mag-protect sa kanya, Lord, in Jesus' name. Lord, we pray din po sa kapatid po ni Almira na si Jem, Lord God. Dalangin po namin yung patuloy na healing and restoration ng kanyang health, Panginoon, do sa case niya po sa kanyang lungs, Panginoon, sa issue po with his lungs. Dalangin po namin, Lord, na mas bumuti yung kanyang kalagayan, patuloy pong i-restore yung kanyang health, Panginoon. And we pray for healing, Panginoon, ang bawat isa po sa amin. Patuloy na tinataas siya sa panalangin, Panginoon, na Lord, patuloy niya maranasan yung kagalingan na sa iyo lamang nagmumula, Lord God. We even pray for Ate Carla, Panginoon. Maraming beses na po nakakancel yung kanyang operation, Panginoon, para tanggalin yung isang part ng kanyang katawan, Panginoon. Dalayan po namin, Lord, na minsan pa, alam po namin na may purpose ka, nagtitiwala po kami sa iyo, Panginoon. Dalayan po namin, Lord, na mag-normalize na po
at tumaas na yung kanyang hemoglobin levels, Panginoon, na sa ganun, Lord, in your perfect will, Lord God, matuloy na po yung operation on March 19. Dalayan po namin, Lord, if it's your will, Panginoon, dalayan po namin yung isang successful na operation, Panginoon, na patuloy na ingatan mo po siya. Mararanasan niyo po, Panginoon, yung strength at yung protection na sa lamang nagmumula, Panginoon. Patuloy na palakasin mo po siya, Lord God, at dalayan ko po na patuloy siyang kumapit sa iyo at magtiwala sa iyo, Panginoon. Lord, you know his very situation, her very situation right now, Lord God. Patuloy mo po siyang hawakan, Panginoon. Patuloy mo po siyang yakapin, Panginoon, with your love, Panginoon, with your protection, Lord God. At gayon din naman po si Mabibel Obero na nasa Pilipinas, Lord God, we pray na patuloy na mas maging maayos yung kanya pong kalagayan, Panginoon, mas maging maayos yung kanyang tulog, marigay niya po yung kanyang appetite sa pagkain, Panginoon, and we pray for your peace, Panginoon, and comfort, Panginoon, Lord, against, Lord, sa anumang mga negative thoughts, mga worries, mga doubts and fears na meron sa kanyang puso at isipan. Dalayan po namin na i-clear mo ito, Panginoon, at Lord, ikaw lamang po ang kanyang maranasan sa kanyang pong sitwasyon, Panginoon. Lord, patuloy po siyang ingatan, Lord God, at gayon din naman po, Lord, and pray for comfort para sa family ni Marisa, Lord God, na sa kanyang pag-pass away, Lord God, yung kanyang mga anak, patuloy mo ingatan, Lord God. Salamat po, Panginoon, dahil alam namin na kasama ka po, Panginoon, ang kanyang buong pamilya. Panginoon, continue to protect them, to be with them, at patuloy, Lord, na naman yung sitwasyon, ikaw ang patuloy na kikilos, Panginoon. Salamat po, Lord, sa bawat panalangin at patuloy, Lord, tiwala po namin sa iyong gawain ito, Panginoon. Salamat po, Lord. May be exalted. May you be glorified, Lord God. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. So yan, praise God and amen to that. Maraming salamat sa ating Team Garcia for the praise and worship team and to our Pastor Dennis. And wala na nga pong iba na mas dadakila pa sa ating Panginoon na tanging ngalan at presensya na lamang ang maghari sa ating mga buhay. Amen and amen. And let us proceed po to our announcement. So it seems like wala naman po tayong visitors. Wala pa nag-chat. Yan. So dadako po tayo sa ating special announcement tonight. So, if meron pa pong gustong humabol para mag-join sa CJM class na nakikita niyo po sa screen natin ngayon, na mag-start na po siya this coming Saturday, kindly coordinate po to your respective BS care group leader, or you may register directly to Sis Carol or to Sis Alicel. And you may take a screenshot po sa buong schedule and other details ng course na ito na para po you don't miss anything. So, yan po. Thank you po. And for our testimonies, so moving forward, it is our privilege to bring back all our praises and share God's greatness through our testimonies. So tunay nga po na every day is a blessing and we wanted to hear it from you. And please unmute po your mic and we have 3 slots. Yan. So, paunahan na lang. Kahit bigay ko na yung slot ko, kung mag-over man. So sino pong gusto panimula ating testimony? Sino yung nakapag-compose na? Kasi given na to sa ating midweek. Bukod sa akin, nakapag-compose na. So, sige, bigyan ko ng time yung mga iba dyan. Baka nagpa-compose pa, nabibuild up pa. Nalakas na loob to share. Sa akin, I want to praise and thank God and testify His goodness and faithfulness sa buhay naming mag-asawa, sa buhay naming pamilya. Yun na nga, isa na nga yun, yung goodness ng ating Panginoon na patuloy na binibigyan kami ng quality time with His parents po, yung in-laws ko, yung talagang halos araw-araw may plano, may gala, may lakad. Kasi, and I think God sa heart na binibigay sa asawa ko kasi nakikita ko yung kung paano niya i-honor yung parents niya. And that is one of my answered prayer na gusto kong yun, nasasawa ko yun. So, thank God to that. Nakikita ko siya ng yan, araw-araw. And then, nag-iiyak siya. Ano lang, nakakatuwa lang yung saya. Kasi hindi namin nakalain na ano yun, yung kung saan kami nagsimula hanggang sa ngayon na unti-unti namin nakukuha yung mga prayers namin.
Tapos yung goal nga ni daddy na mapapunta yung parents niya dito, ma-experience yung buhay na ano ba, na maginhawa, ng mga nakakain ng ano, ng ganito, ganyan, nakakapunta ng lugar na nakaka-relax ba, na kahit minsan nakikita namin na hindi sila sanay na ano, na walang ginagawa sa bahay. Kasi nga mostly nagtatrabaho sila, ganyan. So, thank God kasi nararanasan nila yung ano, yung time naman na magkaroon sa kanilang mga sarili. And thank God din sa patuloy na provision na binibigay sa'min na talagang sa Panginoon lang nanggagaling. Kasi talagang maa-amaze na lang kami dun sa mga patuloy na blessing na binibigay sa aming pamilya, sa aming mag-asawa, and sustaining yung health ng parents namin parehas, and lalo na po yun nga, si mama. Thank God din nga dun sa pinagpasalamat din last midweek ng aking kapatid na binigyan siya muli ng buhay at kalakasan. At patuloy nawa na bigyan siya ng pagsama ng Panginoon sa kanya. And ayun, gusto ko din pasalamat yung aming kahit na paulit-ulit pinagsasalamat kasi ngayon namin siya na-appreciate yung sa sasakyan. Tapos pati na rin dun sa mga pinsan ng asawa ni Christian nga na lahat sila may mga sasakyan na rin. So alam mo yun, nakakatuwa. Nakikita namin yung progress sa buhay ng bawat isa. Dahil sa patuloy na paglilingkod sa ating Panginoon. And then lastly, syempre dun sa good heart at saka yung napaka-blessing ng buhay ng Team Villanueva, special mention na nagbukas ng kanilang bahay para magstay kami for the meantime habang andito yung in-laws ko nga na para mas malawak yung space namin na magkakasama. So nawa patuloy silang pagpalain at ang kanilang sambahayan dito na sa kanilang pag-open sa amin. So yun po, tinataas kong papurit pasasalamat sa ating Panginoong Jesus at Panginoong Diyos. Yun po. Sino pong gustong sumunod? Huwag po kayo ma-pressure, hindi po kailangang madami. Kahit konti lang. Simple but yet so special. Sino pong gustong Kanina lang. sure, sige po. Pero mahaba to. Hindi kasi praise God, unang-una dun sa kagalingan ni Nathan na sabi nga namin, sabi ko hindi pa tayo, parang sunod-sunod yung trial sa atin, pero nandun yung peace, tsaka joy na naramdaman namin. Kahit na yung may ano lang yan eh, parang maliit na bagay. Okay na yan. Kasi ina-expect namin na papagaling talaga siya ni Lord. Kasi nadala agad sa hospital nga nung time na yun, after practice nga nung praise and worship. So, yun po yung una. Yung pangalawa po, nung Sunday is nagyaya po kasi yung aming BS group na pumunta po ng Ajman. Yun po at para mag-celebrate po doon at bonding and fellowship at praise God kasi ang ganda ang saya lang po, talagang masaya yung biyahe namin kahit yung pagpunta po namin doon sa Cafe Mikoko yung Umal Queen ba yun? Ay sorry, hindi pala Ajman, yung Umal Queen po pala yun. Yung road niya is bako-bako talagang hindi pa siya na-build talaga na patag talaga siya. So sabi namin, ganun-ganun na kami, sabi namin, sabi ko, bakit ganito yung Sabi niya, tama ba yung napuntahan natin? Tama ba tong tinatahak natin na gano'n? Kasi syempre, luma po yung nirent namin na car. So, nag-aalala po kami kasi baka masira po namin. So, praise God, nakarating kami sa Cafe Mikoko, pero nung pauwi na po, same din ang daan ang tatahakin namin. So, bako-bako ulit siya. So, nung pauwi na po kami, 30 minutes lang po from Mall Queen to sa bahay. So, sabi ka namin, okay, malapit lang pala. May daan po may daan na baha. Sabi ko umista po kami doon. Tapos, sabi ko, tanongin mo yung lokal kung malalim siya, kung pwede bang doon. Yung car niya is jeep, malaki. Sinabihan daw siya na problem, sabi niya ganon. Sumakay sa sakyan. Sabi ko, ikat ka na. Sabi niya, hindi. Sabi niya ganun. Kasi nasa na po paglabas po, main road na, Emirates Road na. So parang pag-iikot kami, layo pa ulit ang ikutan namin. Talagang nilusong niya sa kala ko, iniikot niya. Nilusong niya sa bus. Sabi niya, nag-pray siya, Lord,
protection niyo po kami in Jesus name. Hanggang habang binibilisan niya yung pagmamaneho, papunta doon sa... As in, kala ko, nakaganon ako, nakakapit ako sa sakyan kasi nga, akala ko papasok yung tubig sa loob ng sakyan. Ang lalim pala. So, nung kami, sabi niya, Lord, thank you, Lord. Sabi ko, nakakaba yun. Tapos, may tumutunog sa car. So, yun na, sabi ko, Dad, may problema, para may tumutunog. Tapos sabi niya, baka napasukan lang yan ng tubig, mamaya wala na yan. Di, nawala naman po, along the road naman, papunta pa uwi. Nawala siya, pero mamaya, pag bumabagal na siya, nagmiminor siya, sabi ko, lumalakas yung tunog, ganyan. Medyo malayo-layo pa. So, nung umabot kami, sabi ko talagang may kumakaskas sa floor, sa road, sabi ko sa kanya. So, pagkakita po na, sabi niya sa akin, sige, punta tayo sa may gasoline station, ipa-carwash natin para makita natin, baka naman may bato lang, ganyan. Sabi ko, parang imposibleng bato yun, ang lakas ah. Tapos nung inangat po nga doon sa may car wash, nakita namin, nakalaylay na yung cover nung, ng makina. Sabi ko, paano yan? Sabi ko, bayad pa tayo. Sabi, nirentahan lang natin to. Talagang pero hindi po kami tatawanan pa po kami na kasi lang mo yan eh. Tapos tatawanan kami na wala, okay lang yun kasi masaya naman tayo. Pero praise God, nakaabot po kami sa gasoline station. Tapos nung inas po namin yung mekaniko nila, sabi niya wala namang bayad. Sabi niya, sige, gagawin ko, walang bayad. As in, praise God talaga. Kinabukas po kasi may lakad siya. So, importante po yung lakad niya. Sabi niya, cancelin ko na lang. Sabi ko, hindi. Sabi ko, parang hindi naman yun yung will ni Lord. Sabi ko, mag-taxi ka kung gusto mo. Sabi niya, parang sayang taxi kasi pag business bay, ang mahal daw. So, sabi ko, di mag-metro ka. From here sa bahay to metro, mag-taxi ka. Tapos mag-metro ka papunta doon. So, sabi niya, hindi, bahala na. Sabi niya, babalik ko na lang sakyan. Pero praise God talaga, nilibre nung mekaniko, yung paggawa po talaga nung kahit madaling araw na kami nandun, wala, totoo pa rin po kami. As in talaga masaya po kami kasi dun sa may nag-banding po talaga kami, nag-games kami ng mga GPS with the grid nga po. Ayun, as in talagang po yung joy sa puso namin, tsaka yung peace namin sa puso namin. At alam po namin na kumikilos si Lord sa buhay po namin. May dagdag ka, dear? Sabi mo na lahat. Sabi ko na lahat. Pinabalik mo na yung papapulit ko, salamat sa Panginoon. Yan, praise God naman. Parang sarap magkape habang nagkikwento si Nang Diyos. So yun, praise God sa pag-iingat pagsama sa inyo ng ating Panginoon. Yan, may detail presider ako dito. So sino pong gustong sumunod, pasundan ang Team Garcia? Meron pa po ba? So kung wala na po, para kunyari still game na, tapos may hahabol, gano'n. So kung wala na po talaga. Yan, sige. So kung wala na po, tinataas natin ang higit na papurit at salamat sa mga narinig nating testimony tonight. And, ayun. May hahabol lang pala ako. I thank God din sa buhay ng nagbibigay sa amin ng sideline. Yan, si Boss Pat. Sa namin, yung pagsama sa photo booth niya, malaking tulong din yun sa pagdagdag sa amin. Nasa our sideline ng aking pandagdag. Yan, praise God sa buhay niya. And tayo po dadako naman sa ating corporate prayer. Yan. So, I will mention po each prayer focus after po ng introduction nito about our unreached people group. And I request everyone po na once po na natapos ko po yung prayer focus is to unmute your mic at sabay-sabay po tayo magpakumbaba at manalangin sa ating Panginoon. So, a quick background po about the unreached people group natin pag-pray tonight. The Hararg Oromo country, it's from Ethiopia, population 7,743,000. And their language is Eastern Oromo. Main religion is Islam. Evangelical is 0.5%. So, kitang-kita natin kung bakit natin siya kailangan ipag-pray. So, the Hararg Oromo consists of 6 tribes living from central Ethiopia to the eastern border with Somalia. They are friendly and hospitable people who farm the land and raise livestock. Only about half of their children attend primary school. Like many people groups to the south, most Hararg Oromo converted to Islam because of their
Harari neighbors. So the few who do become Christians often move away. Yan. So muli po, you can unmute po your mic once I done to share the prayer focus. So let us pray po. Panginoon, tunay nga pong ikaw ay mabuti at tapat magpakailanman at ikaw lamang ang may kontrol at kapangyarihan sa bawat pangangailangan ng mga taong naparirito sa mundong aming ginagalawan na hindi pa lubos na nakakakilala sa iyo. We humbly come to you, Father God, in prayer as one family and church to lift up all the prayer focus that we're about to surrender on you as you are our powerful and merciful God. Let us pray for God to prepare the Harag Oromo to receive the gospel. Praise Him for a completed New Testament and pray for the translation of the entire Bible. Ask God to raise up laborers who are dedicated to reaching them with the gospel. Let's pray. Ayan. God, thank you. Maraming salamat po sa oras na ito. Bigyan sa pagkakas ng Panginoon. Nasa Robert Brown, Liliba, Lord, kailangan ko sa Bible translators namin prepare, Lord. we pray for Lord, yung Full translation po drive Pastor, sa Lord God, Bible po yung para Panginoon bawat namin namin, Lord, Panginoon na vision, kailangan ng mga tao, Panginoon, kailangan na nagalitin to reach them, ng mga Panginoon, kamay translators sa pagkakasya na siya, gagamitin mo, marunong Lord, ako sa yung usapan. tulungan po, Lord, you Panginoon, guide them. napakalit na And we pray person, na yung mga gagamitin niyo po, Lord, yung mga tao with this project, Lord, magpatuloy matapos po nila, Lord, yung translation, Lord, Believers na from ito, Old Testament to New Testament. nagana pa yung salita, Lord. tulungan mo po na mag-translate tayo ng buong Bible. Salamat po sa pagkat na binigay mo ang translate ng New Testament. We pray for the success for yung iba. Maraming salamat po for the solution. Jesus, okay. Amen. Let's continue to pray that they would discover the good shepherd who deeply loves them. Let's pray. Lord, we pray na patuloy nila makilala Lord, ang Leman, Kasi kahila, kailangan sa mga kailangan at kailangan sa Panginoon. Lord, makilala mula mabigat sa sa inyo, Lord, ng kaligtasan, Lord, pinaglabas daan, Diyos, Lord. Panginoon, Bigay Shepherd, o good Father. Dahil namin, Lord, on what possible ikaw way, maging Lord, Bigay ikaw sa sa mga tao na ito, Lord, alam po namin walang Lord, na blessing. patuloy na magkaroon sila We ng pray pag-unawa na sa salita. hindi mo yung mga tao, Lord, yung connections, Lord, with these people, Lord, na ginagamit ko, Lord, mga missionaries, Lord, na nariyan, Lord, malapit sa bansa nila. Let's go to good Panginoon. Let's pray for Nepal that the Bible distribution is difficult in remote mountain areas. Pray for creative, effective ways to deliver Bibles. Let's pray. Lord, we pray for Lord, the tumingin mo sa bawat bansa. Sa oras po na ito, yung Bawat Nepal naman, good mo. Lord, we pray for mahirap, Lord, na bigay, Lord, yung inyong mensahe, ang inyong bibigyan sa mga tao na ito dahil tundukin, Lord, yung iba nilang lugar at napakadelikado. ang bawat Alam namin ay walang ng kasawahan, Panginoon. sigurado yung mga tao, Lord, Bible, Lord. meron po, Lord, Word, motivation, Lord, na maihatid, Lord, ang salita bawat mo sa mga lalaki panig. tayo. Dalangin namin, Lord, na paingatan Ay niyo po, Lord, madaling sa mga salita tao na ito, sa Lord, lugarin ninyo. where, Lord, Help yung them mga make it piyama, Lord, Panginoon, bless them. yung piyama ay Panginoon, makarating, Lord, sa kaya mga tao. sa mga tao na tutulong sa amin. Effort of that. Jesus, name we pray. Amen. And pray that the Moroccan Christians will have opportunities to fellowship and be encouraged by one another. Let's pray. Lord, we even pray for the Salamat Moroccan po sa bawat Christians, Pray, pray Lord mga God, Christian sa lugar ng opportunities, pray leadership, Panginoon. Part, Panginoon. Lord, Kaya mo pa. Kailangan mo, pero Lord, patuloy Pero namin na-appreciate kayo encourage yung bawat mga sa tao na inyo. ito, Lord, ay But we pray, please Lord, practice fellowship. They will spend promises, their leadership kayo. Tuloy nila kayo ng pag-isipin. Patuloy mo. gawa sa kanilang Parang kayo na may Unity para po, pa Lord yung God. alam nila Panginoon. Kaya go kaya revival, mission, Lord, sa bansa yung nila. pag-others. restore, Panginoon, Ay namin, Morokal. motivate Na hindi our heart, Panginoon, your Lord, gumawa ka ng himala. bless this Padala people, Panginoon, sila, Lord, discouraged, Lord, bless them, pag-ministry.
Kami gamitin mo po Or ba? we will continue like that with each other. Ano si Boss? And let's pray for Libya. Pray for a great move of the Holy Spirit among Muslims, resulting in a multitude of new believers. Let's pray. Lord, we pray Lord, for dakilan this God, sa Panginoon, lipat niyo sa Libya po. Lord, Ay nung we kumilos defeat sa the batas po na rin. Lord, Wrestling faith and stabbing Lord. Kaya mo na bawat believer lugarin na gamitin mo Lord, ang to the new believers, steadfastness po. Actually, then ano, wala Lord God, welcome the Lord God. experiences, Panginoon, may present beliefs sa Lord Ikaw po, God, kilos, Panginoon, sila kapatid, ikaw Lord, na salita mo ay makarating sa bawat ingat isa. sa Panginoon. Salamat po, Lord, because you love them. Ang kapangyarihan niyo magpari sa kanila. Lord, salita mo. Then, listening. Dear Lord, Amen. And let's pray for Lebanon and pray for praising God for the fruit of church outreach efforts to Syrian refugees. Let's pray. Lord Amen. God, Lord, salamat po kung may trudo at sinisin ay ng outreach na may church na Panginoon, sa mga Lord God, civilian, maraming salamat po sa widow na nila Prepare mo international, rin mga puso. sa record even in their camps on bless Lord, all the isipan suffered naman. needs. Tulungan mo po na through this outreach. Panginoon, Ay mo po anak na natakbuhan ng Lord spread sa lugar ito. Maraming salamat sa mga ng bawat nagano solidarity at sa tuloy ko kailangan pa po Be sa a home level of refuge. kami ng bawat patuloy gagaling sa nagmamahal sa kanila, maraming Panginoon. salamat po dalahin ko ng pag-ulit Salita, i-bless mo mga ang mga Lord, effort mo. in small ways. And lastly, let's pray for Iran. Pray that online ministries and broadcasts will reach Muslims with the gospel and help disciple new Christian. Let's pray. Lord, we pray also for Amen. God, na rin po namin, Lord, Salamat po kung gamitin mo namin ang online gawa and share Connection, gospel, Lord, isa abot mo palagi. bawat By sharing the gospel, Lord God. Lord, Lord God, at anak mo, may help, Lord God, at ulit ko magkaroon ng mga disipulo, Lord God, na Lord, na may nagana, Lord God, Lord, tao, develop namin tinataas ko ng lahat ng mga use them and to bless them, Lord God, and Lord, salvation, bawat country, Lord mana God. ng pagkaya sa lugar pag-tingnan united God and keep saying Panginoon, sa patuloy po namin paglapit sa inyo ngayong gabi, Lord God, we declare that you have heard all our prayers, Lord. Yes, As Lord. one church na itinataas ang ang unreached people group po, Lord God, na Harad, Oromo po, Lord God, at mga bawat remote areas po, Lord God, at bawat lugar, bansa po, Lord, na inisa-isa namin kanina po, Lord God, na kinakailangan din, Lord God, ng inyong pagkalinga, pagkilos at pagmamahal po, Lord God. Lord, gamitin niyo po yung mga tao na malapit po sa kanila, Lord, mga anak mo, mga ministries po, Lord God, mga churches po, Lord God, na itinayo niyo po sa mga bawat lugar na iyon po, Lord God. Nawa po ay pagyabungin niyo po sila, patuloy niyo pagpalain upang makaabot po sa mga tao po, Lord God, na kailangan po, Lord God, ng aruga at pagmamahal po, Lord God, nawa po sa mga tao po na ito, Lord God, sa iyong mga anak, nawa po maramdaman nila ang iyong pagmamahal, ang iyong pagkilos, upang sila po ay makaranas din po, Lord God, ng kaligtasan na truly, Lord God, na free niyo pong inahandog sa bawat isa, Lord God. And we pray po, Lord God, na nawa po'y palakasin niyo po ang kanilang loob, Lord God. May the Holy Spirit be always upon them po, Lord God. Kayo po yung mangusap sa kanila upang patuloy po silang humayo po, Lord God, ipalaganap ang iyong banal na salita at ang inyong kaligtasan po, Lord God, sa bawat isa
na wala po kayong pinipili po, Lord God, na lugar, wala kayong pinipiling tao, wala kayong pinipiling grupo po, Lord God. Lagi itong open po, Lord God, sa lahat, Lord God, na tanging kami na lang po ang kailangan, Lord God, na kumilos, at yun po ang kailangan namin, Lord God, ang kalakasan, ang inyong pangungusap po, Lord God, sa bawat isa. Lord, we entrust to you, Lord God, ang unreached people group na Harard, Oromo po, Lord God, nawa po yung mga tao na dadalhin niyo po dito, kahit sila po yung mangungusap po, Lord God, sa mga Oromo po, Lord God, at nawa po sila po ibigyan niyo po ng open hearts and open minds po, Lord God, once po na na-reach na po sila, Lord God, ng mga taong gagamitin niyo po, Lord God, upang ibahagi din po ang kaligtasan at ang gospel po, Lord God, sa kanila. In Jesus' name we pray po, Lord God. Amen and amen. So, yan. Dadayo naman tayo dadako tayo sa ating scripture reading. In reverence to the reading of God's Word, kindly open your Bible to Book of Psalm, chapter 62, verse 8. I repeat, Book of Psalm, chapter 62, verse 8. And I'll be reading in New International Version. Trust in Him at all times, you people. Pour out your hearts to Him, for God is our refuge. Praise be to God for the reading of His Word. May I call on Pastor Dennis for the proclamation of our God's Word. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Kamusta po kayo? And okay naman at nakikita natin at naririnig natin yung pasasalamat, 'di ba? Yung papuri ng ating mga kapatid na kung saan napaka sarap marinig, 'di ba? Na talagang kung paano kumikilos ang Panginoon. Nakikita natin na yes, may mga difficulties, pero patuloy na nakikita natin at patuloy na alam natin na dapat sa Panginoon natin ipagtiwala ang lahat. Amen po ba? Ayan. Dahil dyan, share ko muna yung aking screen bago ko mawili. Ayan. At yan nga po, nandito pa rin tayo sa ating topic for this month. Baka tayo lumipat. Nakikita niyo na po ba yung aking screen? White lang, no? Ayan yung lumipat. Wait lang. Yan. So, ang ating pong topic for this whole month of March is always God, the unchanging and faithful God. Diba? Kumbaga, yan yung laging, yan yung ididiin sa atin na mensahe ng Panginoon na ako lang talaga. Ako lang yung hindi nagbabago at ako lang yung tapat na Diyos na dapat niyong pagtiwalaan at sambahin. Amen? Kaya naman patuloy tayong i-remind ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita. At yun nga po ang ating topic for tonight ay taken from Psalm 62. Kaya talagang gumana. Mag-manual na lang tayo. Wait lang po technical difficulties. Ayan, so ating pong topic for tonight is Trust in God Always. Alam ko napakaraming beses na nating nabasa ito. Maraming beses na may nag-share sa atin, maraming beses na nating nadaanan sa Bible reading natin, sa devotion natin, Trust in God Always. Ano pa bang bago? Diba? Ano pa bang bago na dapat nating marinig? Pero naniniwala ako na the more tayong nagpapatuloy sa buhay, diba? Marami tayong na-encounters na mga bagong bagay, diba? Marami mga bagong trials, after one, meron namang susunod. Marami tayong mga pinagdadaanan sa bawat araw. So marapat lang na paalalahanan tayo ng Panginoon about dun sa kanyang pangako, kumbaga sa kanyang mga salita. Na dapat balikan natin palagi, ano nga ba yung ibig sabihin kung paano tayo magtitiwala sa Panginoon. So meron po mga ilang tanong dito. Sabi rito, how is our relationship with the Lord this past few days? Kung atin pong i-check yung ating mga buhay, kamusta ba yung ating relationship sa Panginoon sa mga nagdaang araw ng ating buhay? Is it good? Is it okay? Is it so-so? And are we having troubles and challenges somewhere? Meron ba tayong mga challenges na na-experience somewhere sa buhay natin sa bawat araw? For sure, meron. Diba? Marami tayo niyan. And pangatlong question, do we always seek the Lord whenever we face difficulties? So, sa mga times na nakakaranas tayo ng mga difficulties, lagi ba natin sinisik ang Panginoon?
Siya ba yung nauuna natin na puntahan at lapitan kapag tayo ay may mga na-experience na something na minsan hindi natin kayang i-handle, di ba? Siya ba talaga yung una nating nilalapitan? Or minsan nadadala tayo ng mga stress, nadadala tayo sa bigat ng problema at nalilimutan na natin kung sino ba yung dapat natin talagang lapitan. And last question, sabi rito, am I trusting the Lord enough for each day? Talaga bang naibibigay ko yung buong trust ko sa Panginoon sa bawat araw? Sa lahat ng ginagawa ko, sa work, sa family, sa ministry, sa mga personal life ko, na mga ginagawa ko, talaga bang naibibigay ko yung pagtitiwala na dapat kong ibigay sa Panginoon sa bawat araw? 'Di ba? Hindi sa ilang araw, kundi sa bawat araw. So, yan yung mga tanong na gusto natin na masagot at nawa ay patuloy na mangusap ang Panginoon sa pamagitan ng kanyang mga salita. So, Psalm 62, yung pinagkuhanan ng ating key verse for tonight. Sabi rito, God's people sing this psalm for encouragement as they are oppressed by powerful and wealthy people. Nung binasa ko ito, naisip ko yung kalagayan natin sa work. Diba, meron tayong mga managers, meron tayong mga owners, na at times, meron tayong mga na-experience na somehow oppression. Alam mo yon, kasi sila yung in authority, sila yung in power, sila yung may kakayanan. So parang dahil andito lang tayo sa kanilang ilalim, kaya nila tayong, alam mo yon, i-manipulate or something. So parang in a way, nagiging under oppression tayo by these powerful and wealthy people. Siyempre, sila yung may-ari ng kumpanya, sila yung mga boss natin, sila yung mga in power, at sila yung mga wealthy. So, minsan, nararanasan natin to whether we like it or not. Kumbaga, isa sa atin or halos lahat sa atin, meron tayong parang experience about this thing. So, in such situation, it would be easy to despair. 'Di ba? Kapag ginigipit ka na nung ng boss mo, at talagang ginagawa niya lahat para ikaw ay maipit at ikaw ay sumuko, napakadali talaga. Lalo na pag hindi ganun tayo ka-rooted sa promises ng Panginoon, sa salita ng Panginoon. Mabilis tayong mawala yung hope sa puso natin, 'di ba? Pag sobrang dami na, sobrang batbat na tayo ng problema, sobrang marami na tayong pinagdadaanan, napakabilis na sumuko na lang. 'Di ba? Parang gusto natin na sige na nga, panalo na nga kayo. 'Di ba? Pero nalimutan natin na meron palang dapat tayong masisik. Kaya nga sabi rito, in such situation, it would be easy to despair or else to seek security in power and wealth rather than in God. Di ba napakabilis na, sige na nga, sila kasi yung in power, sige, ano na lang tayo, umayon na lang tayo sa kanila. Siya na lang yung isisik ko, sige na nga, ipiplease ko na nga lang siya. Dahil siya yung may wealth, doon na lang ako lalapit sa kanya na lang ako magtitiwala. So, minsan yan yung mistake na maraming tao na doon tayo nagsisik ng security sa power at saka sa wealth rather than in God. So, yun yung pinakamatindi doon, na imbis na sa Panginoon tayo mag-seek ng security, doon tayo nagsisik sa mga bagay sa paligid natin, sa bagay sa mundo na ito, which is maling-mali. Kaya nga, ito yung nagsiserve na encouragement doon sa mga tao na yun at that time, na patuloy na ibigay natin yung pagtitiwala sa Panginoon. Kaya nga sabi ng ating key verse sa Psalm 62 verse 8, trust Him at all times, you people. So parang yung nagsasalita nito, yung nagsulat nito is parang siguro in a way parang tinuturo niya yung mga tao. Trust in Him at all times, you people. Kayo kasi kung saan kayo nagtitiwala. So trust in Him. Sa Panginoon lang kayo magtiwala at all times. Ano pa yung sabi? Pour out your hearts to Him, for God is our refuge. Sige po, saglit tayo manalangin. Lord, salamat po sa gabing ito na minsan pa, Lord, nagkasama-sama kami para manalangin. Salamat po, Lord, sa availability ng bawat isa. Salamat po sa iyong pagsama. Dalayan po namin, Lord, as we gather tonight. Patuloy ka po magsalita po sa amin. Let your words minister unto each and every hearts, Panginoon, na naririto, Panginoon, sa Zoom meeting na ito. Ikaw lamang po ang marinig namin, Lord God. Ang bawat lalabas lang po sa aking mga labi ay mga salitang magmumula lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw lamang po, Panginoon, ang mataas. At dalayan po namin, Lord, na ang iyong mga salita ay matanim sa matabang lupa, Lord God. Speak unto us, Panginoon. Be in our midst, Panginoon. God, the Holy Spirit, we ask you, Panginoon, na patuloy ng pagliwanagin ng iyong salita sa aming mga, sa bawat isa po sa amin sa gabing ito. We entrust to you this time, Panginoon. May be exalted, may be glorified. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Di ba? Napakasimple lang ng mga salita ng verse na ito. Pero kung ulit-ulitin mo siyang babasahin, napakatindi nung sinasabi. Diba? Trust in Him at all times, pour out your hearts to Him, for God is our
refuge. Napaka-timely, kumbaga hindi ito mawawala sa sa panahon kasi ang mga tao, tayong lahat, kahit na tayo ay sabihin na natin na talagang devoted tayo sa Panginoon, hindi tayo nawawalan ng mga trials, hindi tayo nawawalan ng difficulties, hindi tayo nawawalan ng mga challenges. Amen po ba? Araw-araw. Hindi lang isa, minsan marami sa family, sa ministry, sa work, sa mga friends, 'di ba? Sa personal mo, nagkakaroon ka ng mga struggles and challenges. Kaya naman marapat lang na mapaalalahanan tayo ng salita ng Panginoon. Kaya naman puntahan natin yung number 1, sabi diyan, trust in Him at all times. Kanino natin ilalagay yung pagtitiwala natin? To the always God. 'Di ba? Sa Panginoon lamang. Trust in Him at all times. Ano ba yung sinasabing trust? Sabi rito, firm belief in the reliability, truth, ability of someone or something. So nilalagay mo yung iyong matinding pananampalataya o belief sa isang tao or something, nandun yung reliability at yung truth at yung ability. So ganun yung pagtitiwala, doon mo inilalagay. Kaya nga sabi diyan, 'di ba? Nilalagay siya to someone or something. So nasa sa atin na naman yung choice, 'di ba? Pag nandiyan yung mga bagay na nagko-confront sa atin, yung mga challenges and mga circumstances natin sa buhay, meron tayong choice. 'Di ba? Kagaya ba nung sinabi doon sa Psalm 62 na nasinisik nila yung mga people in wealth and people in authority or in power? Or isisik mo ba yung source ng lahat ng bagay, yung creator natin, na ang ating Panginoon? Sabi dito, yung synonyms ng trust, sabi diyan, confidence. So parang sinasabi diyan na ilagay natin yung confidence natin sa Panginoon at all times. Yung belief natin sa Lord at all times, yung faith natin, yung certainty, yung assurance at yung reliance natin sa Panginoon at all times. 'Di ba? Sa totoo lang, napakabilis sabihin, 'di ba? Pero pag sinabi ng trust in Him, medyo okay pa eh. Okay pa tayo doon. Pero pag sinabing trust in Him at all times, doon na tayo nagkakaroon ng problema at times. Kasi 'di ba sa lahat ng panahon, seriously, pag andyan na yung stress, 'di ba, parang minsan nahihirapan na nga tayo, 'di ba? Parang nag-struggle na tayo at times na hindi na natin alam yung kung saan ba tayo dapat mag-focus. Nawawala na tayo doon sa ating focus at times. Kasi nga, 'di ba, nadadala tayo ng mga pangyayari sa buhay. Aminin niyo 'yan. Alam ko, sa akin personally nararanasan ko 'yan. Kaya nga lagi kong prayer, 'di ba, na laging samahan ako ng Panginoon, na kumbaga lagi akong maging focus kung ano yung gusto niyang gawin ko, kung paano ako dapat mag-respond. 'Di ba? Kasi nga hindi palagi. Kaya nga 'di ba isang challenge yung salita na ito sa Proverbs na trust in Him at all times, to the always God. Knowing God is one thing. 'Di ba? Lahat naman tayo kilala natin ng Panginoon, maging yung mga hindi believers, 'di ba? Kilala nila si God. But trusting Him is another. 'Di ba? Iba yung kilala mo lang ang Panginoon. Yes, kilala kita. Pero pag nangutang ka sa akin, baka hindi kita pautahin kasi hindi kita masyadong kilala ng lubusan. 'Di ba? Kilala lang sa kilala. Pero iba yung talagang kilala mo siya ng lubusan. Siyempre, pag kilala mo ang isang tao ng lubusan, andun yung pagtitiwala. 'Di ba? Even we don't see it, but we all know He is working out something for our good. Yan yung matindi. Minsan wala tayong nakikita. Hindi natin nakikita yung paggalaw ng Panginoon, yung pagkilos ng Panginoon. Pero the moment we trust God, kahit na wala tayong nakikita na nangyayari sa paligid, walang changes, walang pagbabago, pero alam natin sa puso natin, dahil andun yung assurance natin at nilalagay natin pagtitiwala natin sa Panginoon, alam natin that He is working out something good para sa atin. Amen? He is worthy of our trust. 'Di ba? Kung yun ngang best friend mo napagtitiwalaan mo ng lahat-lahat sa buhay mo, maging yung mga secrets mo, 'di ba? Yung Panginoon pa kaya, 'di ba? Yung pangkayang Diyos natin ang hindi mo pagkakatiwalaan. He is worthy of our trust. 'Di ba? Kaya sa kanya lang dapat natin inilalagay yung pagtitiwala na yun. And after all, ito yung pinakamatindi. Where else can we put our trust but unto God? Kasi na-try naman natin na ilagay yung pagtitiwala natin sa tao, 'di ba? Na sometimes or most of the time nagpe-fail sila. Nagpe-fail tayo, 'di ba? Hindi natin kayang panindigan yung mga bagay-bagay kasi nga tayo, may limit tayo eh. Yun yung nature natin. Hindi tayo kagaya ng Panginoon na pag doon natin nilagay yung pagtitiwala natin, alam natin na never yan magpe-fail. 101%. Pero yung katabi natin, yung kaibigan natin, not sure. Baka ngayon okay, baka bukas hindi. 'Di ba? Agree ba kayo doon? So dapat doon natin ilalagay yung trust natin, nothing else but unto God, the source of everything,
our Creator, the Maker of heaven and earth. Kaya nga sabi sa Psalms 101 verses 1 to 2, ito madalas ito nangyayari sa akin. Yung parang napapatunghay ka na lang sa langit, sa kawalan, sa gilid, sa taas, di ba? Tapos meron kang pinagdadaanan, meron kang challenges sa buhay mo. Di ba? Parang titingin ka na lang eh. Kaya totoong-totoo itong psalm na to sa akin eh. I lift my eyes to the mountains. Where does my help come from? Lord, ang laki ng problema. It seems impossible na masolve to. Saan ba manggagaling yung help ko? Siya na rin yung sumagot sa pangalawang part. Sabi rito, my help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Bakit niya nasabi yun sa first part? Kasi nga, normal sa atin, di ba? Na talagang minsan nangunguna yung doubt. Yes, kilala natin si Lord. Alam natin na He's always there, He never fails. But still, andun pa rin nagkakaroon ng place yung doubt natin. Na whether we like it or not, andun talaga na ma-experience natin. Pero, babalik tayo dun sa sense natin, sa focus natin, mareremind tayo, siguro makapagbasa tayo ng something, ng devotion, maalala natin yung isang kanta, then makakabalik tayo dun sa focus natin. Yes, ba't ko ba tinatanong yun? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Di ba? Parang binabalik tayo. Ako, madalas sa akin nangyayari yon na minsan parang lost ako. Pero pag yung may pinakinggan ako isang kata kasi mahilig nga po akong makinig ng songs, lalo sa kahit saan. So lalo na sa work, yan, pagpasok pa lang, may kanta na agad ako pinapakinggan. So parang yun yung bagay na napakabilis sa akin na magbabalik dun sa truth ng Panginoon. Na lagi ako nare-remind, ang bilis. 'Di ba? Hindi ko na kailangan magbasa pero kantahin ko lang yung song na yon. Mas naalala ko na agad na mabuti ang Panginoon. So 'di ba? Ganun din sa atin. So tayo din yung magiging daan kung, di ba kung sa mga tanong na yun, where does my help come from? Tayo din yung sasagot nun. Kasi pag na-realize natin, nga pala, bakit ba ako nagda-doubt? Ang help ko is nanggagaling sa Panginoon. Nahum chapter 1 verse 7, the Lord is good, a refuge in times of troubles. He cares for those who trust in Him. Anong sabi? He cares for those who trust in Him. So once na nagtitiwala ka sa Panginoon, nagkikare ang Panginoon sa iyo. Pero kung hindi ka naman nagtitiwala sa Panginoon, paano ka lilingapin ng Lord, di ba? Kaya kaakibat yon, di ba? Gawin mo to, magtiwala ka sa Panginoon, ito yung bibigay ng Panginoon. He will care for you. Pero may unang requirement, kailangan magtiwala ka sa Panginoon. Ilagay mo sa Kanya yung pagtitiwala. Kasi tayo naman lagi na tayo nagtitiwala eh. Pero, ang tanong, saan tayo nagtitiwala? Sa Lord ba? Sa trabaho ba natin? Sa kakainan ba ng asawa natin? Sa kakainan ba ng magulang natin? Di ba? Lagi tayong may tiwala. Andyan yun palagi. Hindi nawawala. Pero ang question, saan natin nilalagak yung tiwala na yun? So, dapat maging maliwanag yun. Romans 15 verse 13. Kaya nga sabi rito, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him. Diba? As we trust in the Lord, nararanasan talaga natin yung God of hope na siya yung nag-feel sa atin ng joy and peace. Kagaya ni Ate Jobs kanina, di ba? Sabi niya maraming challenges pero andun yung joy at saka yung peace. Bakit? Kasi nagtiwala sila doon sa God of hope, sa source ng hope. Di ba? Maaari naman sila magtiwala sa maraming bagay pero pinili nila magtiwala sa Panginoon. And in return, ang Panginoon i-restore, isustain sila with joy and with peace sa bawat araw. Yes, andyan pa rin yung problema, hindi nawawala, pero andito naman si joy at saka si peace. Di ba? Bakit? Kasi pinili nila magtiwala sa Panginoon. So, trust in Him at all times. At all times. Pangalawa, pour out your hearts to Him for He is faithful. Ano yung sabihin ng pour out? Sabi rito, express one's feelings in an restrained way. I-express daw natin yung ating nararamdaman. I-voice out natin, i-vent natin, i-declare natin, i-state natin, i-proclaim natin, i-raise natin at sabihin natin yung ating nararamdaman, yung ating puso, yung ating mga petition, yung ating mga prayers unto Him. Bakit? Bakit natin sa Kanya ipo-pour out? Bakit hindi sa best friend mo na lang? Bakit hindi sa asawa mo i-pour out mo yung puso mo? Kasi nga, doon tayo sa most faithful. Diba? Doon tayo doon sa pinaka-source. Sa Panginoon. So whatever we have in our hearts, pain man yan, joy man yan, disappointments, thanks, and worries, let us raise it up all to our faithful Father. Diba? Lalo na yung mga tao na walang best friend. Sino rito yung mga tao walang best friend? Yung talagang lagi nila nakakausap at napagsasabihan ng mga problema nila. Diba importante yun na meron tayong napaghihingahan?
So, yan, nagtaas si GP. GP, huwag ka mag-alala, wala din akong best friend. May mga friends, pero yun talagang masasabi mo na best friend mo, wala ako nun. Kasi, siguro naalala ko yun nung ano pala ako, nung elementary. Ayan. So, nawala na siya. So, yun. Wala na si best friend. So, sabi dito, God is always willing to listen to our heart's cry. Laging andyan ang Panginoon para makinig. He is a shoulder we can count on. Matindi pa yan sa best friend mo or sa asawa mo. One thing is for sure, He will hear us when we call. Laging yun ang sigurado. Tumawag ka lang sa Panginoon, andyan siya na makikinig sa atin. Psalms 42 verse 4, sabi dito, these things I remember as I pour out my soul. Diba? Saan pa ba natin dapat i-pour out yung ating mga nararamdaman, yung ating mga pinagdadaanan, yung ating mga panalangin, di ba? Kundi sa Panginoon. Kasi alam natin na siya eh, di ba? Sa Kanya nga nanggagaling yung ating help, the maker of heaven and earth. Psalm 62 verse 1, sa first verse ng Psalm 62, truly my soul finds rest in God. Di ba? Kaya andun yung rest natin sa Panginoon, so sa Kanya natin i-pour out yung ating mga puso. My salvation comes from Him. Psalm 62 verse 5, my flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Di ba? Sa pag-pour out natin sa Panginoon, sa pag-express natin ang ating puso sa Kanya, sa pagre-raise natin ng mga petition natin, ng mga prayers natin, in return, binibigay niya sa atin yung strength. Di ba? Kaya nasasabi natin that God is the strength of my heart. Yes, marami akong mga challenges sa buhay, pero ang Panginoon ang strength ng aking puso. Amen? Pangatlo, God is our refuge. He is unchanging. Ano ibig sabihin ng refuge? The state of being safe or sheltered from pursuit, danger, or difficulty. Sinasabi dyan na ang Panginoon ang ating shelter. God is our protection. God is the source of our safety, our security, the safe haven, and hiding place. Siya lang yon, di ba? Ang Panginoon lang yon. Wala tayong ibang pwedeng takbuhan na magiging refuge ng ating buhay, kundi ang Panginoon lang. The unchanging God is our safe place in the storm, our strong tower in times of danger, and our shield against the evil one. Walang iba kundi ang Panginoon lang. 'Di ba? Walang ibang bagay ang pwedeng mag-protect sa atin mula sa evil one kundi ang Panginoon lamang. Walang ibang safe place in the storm kundi sa Panginoon lamang. We can always rely on Him at all times. 'Di ba? As we trust in Him at all times, ang ginagawa naman ng Panginoon is we can rely on Him at all times. Hindi lang ngayon. Hindi lang sa problemang ito sa number 1, kundi sa number 2, 3, 4, 5 hanggang 1,000. Diba? The only place where we can seek refuge is in the arms of our loving God. Kaya naman kung gusto natin na maranasan yung talagang matinding pagmamahal ng Panginoon, isik natin yung refuge na meron tayo sa Kanya. Bakit? Anong sabi ng Psalm 62 sa same chapter pa rin, verse 2? Truly He is my rock and my salvation. He is my fortress. I will never be shaken. 'Di ba? Walang ibang pwedeng gumalaw sa akin, walang ibang pwedeng mag-shake sa akin kasi yung aking fortress ay ang Panginoon, 'di ba? Para ka nagtayo ng bahay sa isang matibay na bato na walang kahit anong bagyo ang pwedeng sumira at yumanig nito or kahit walang kahit anong earthquake ang pwedeng yumanig nito. Inulit pa 'yan sa verses 6 to 7. Yung sinabi sa verse 2, truly He is my rock and my salvation, di ba? Pag inuulit daw ng maraming beses sa Bible, ibig sabihin merong dinidiin, merong importance. He is my fortress. I will not be shaken. My salvation, my honor depend on God. He is my mighty rock and my refuge. Di ba? Napakaraming bagay sa salita ng Panginoon yung magre-remind sa atin kung gaano natin pwedeng asahan ng Panginoon, kung paano tayo pwedeng mag-depend sa Kanya. Kaya naman, i-grab natin yon, di ba? In times of despair, in times of difficulties, wala na tayong ibang dapat takbuhan kundi yung salita ng Panginoon. Kasi sobrang enough, sobrang enough na yung mga salita ng Panginoon to comfort us, di ba? To remind us. And why trust God? Bakit nga ba dapat nating ilagay sa Panginoon yung pagtitiwala natin? Ang dami naman pwede, di ba? Pwede naman sa kaibigan natin, uy, medyo gipit ako ngayon, pwede mong pahiram muna. Diba? Bakit pa natin sa Panginoon dapat unang ilapit? Number 1, because He is faithful. His promises are true. Diba? Siya lang naman yun eh. Diba? None of us is faithful. Napaka-faithful ng Panginoon pero hindi tayo maging faithful sa Kanya. Number 2, He is unchanging. He is the same God yesterday, today, and forever.
Di ba? Ano man yung mga pinag-pray natin ng mga may physical na situation kanina, kung paano nagpapagaling ang Panginoon before is the same God. Di ba? Kaya nga, patuloy tayo nagtitiwala sa Kanya, nananalangin, di ba? The always God of our life who never left and will live. Diba? Siya lang yung nag-iisang Diyos na hindi kailanman umalis at kailanman hindi tayo iiwanan. He will never leave us. So in conclusion, trusting God means we are surrendering all to Him, knowing that He can do what we can't. Diba? Kaya nga tayo kailangan magtiwala sa isang bagay kasi meron tayong mga bagay na hindi natin kayang gawin. At doon natin kailangan ng Panginoon. It requires faith and reliance unto God alone. And as we pour out our hearts before Him, we can be assured that He will rescue us in whatever we are going through. Kaya kapatid, kung ano man yung pinagdadaanan mo, hindi ko man yan alam, hindi man yan alam ng katabi mo, alam ng Panginoon what you are going through. I-pour out mo lang yan sa Panginoon, itiwala mo lang yan sa Panginoon, and He will come, and He will save you. Amen? He will always be there to listen. Kahit na yung asawa mo pagod na sa mga kwento mo, ang Panginoon hindi yan mapapagod, kahit anong oras. So keep on coming to our loving Father. There is no place like the presence of our God. Only in Him we can find the security that we need that no one else can give us. Sa Panginoon lang. For God is our refuge. So ano ngayon yung application? Keep on trusting Him for He is worthy. Diba? Karapat dapat lang siyang paglagyan ng ating tiwala. So kapatid, ang challenge sa atin, ang paalala sa atin is patuloy tayong magtiwala sa Panginoon. Not only in few times, but at all times. Pangalawa, continue pouring out your hearts to Him for He listens. Diba? Kagaya ng sinabi ko kanina, mapagod man yung katabi natin, yung asawa natin, yung best friend natin, kaibigan natin, ka-church natin, sa mga hinaing natin sa buhay, pero ang Panginoon hindi siya mapapagod. Hindi mo pa nga binubuka yung bibig mo, alam niya na yung sasabihin mo. At meron na siyang nakahandang sagot. Lastly, find rest in Him for God is our refuge. Andun tayo na in peace palagi. Kahit na yung problema, nandyan pa rin, hindi nawawala. Pero bakit tayo in peace? Bakit tayo nakakahanap ng rest sa Panginoon? Kasi nga, siya yung rest, yung refuge natin, alam natin that He will take care. Kailangan lang natin is itiwala sa Panginoon. And lastly, challenge. Will you keep on trusting Him with your life even alam niyo na yung mga sagot na yung mga even na yung susunod na mga lines. Even maraming problema, even hindi nagbabago, hindi nawawala yung problema, and so on and so forth. Patuloy mo bang pagtitiwalaan pa rin ng Panginoon? Pangalawa, will you continue pouring out your hearts to Him even andun pa rin yung despair, even na patuloy ka pa rin nagpe-fail, diba? Will you continue pouring out your hearts to the Lord? And lastly, will you find rest in Him knowing that He is our refuge even, yan pa rin yung mga sitwasyon na kanya-kanya nating pinagdadaanan, di ba? Nawa, ang panalangin ko is patuloy tayo magtiwala sa Panginoon. Huwag tayo mapagod na i-pour out yung ating puso sa Kanya, ibigay sa Kanya at surrender sa Kanya lahat yung mga bagay na dinadala natin. At nawa, patuloy nating maranasan yung kapahingahan na nagmumula lamang sa Panginoon, knowing that the Lord is our refuge. So lastly, basahin ko lang uli yung 62 verse 8. Trust in Him at all times, you people. Pour out your hearts to Him, for God is our refuge. So nawa, sa simpleng paalala ng salita ng Panginoon is patuloy na na-remind tayo. Kasi alam ko kailangan natin to. Kailangan nating ma-remind every day na patuloy lagi tayo magtiwala sa Panginoon. At salamat sa Panginoon sa gabi na ito. Lumako tayo sa panalangin. Panginoon, tunay nga po Lord na kami ay nagpapasalamat sa iyo dahil Lord, you always cared for us, Panginoon. Tunay na hindi ka napapagod, Panginoon, na patuloy na gabayan kami, samahan kami, Panginoon, Lord God, sa lahat ng aming mga pinagdadaanan sa bawat araw. May it be good or bad, Panginoon. Salamat, Lord, because you are always there. You never left, Panginoon. At sabi mo sa iyong salita, you will never ever leave us nor forsake us, Panginoon. Salamat, Lord, for reminding us na patuloy kaming magtiwala sa iyo, patuloy namin ilagak sa iyo yung aming pagtitiwala sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng sandali sa bawat areas ng buhay namin, Lord God. That as we trust in you and as we pour out our hearts unto you, Panginoon,
I-remind mo kami that you are our refuge, that our helps comes from you alone, Panginoon. Anumang bigat, anumang laki, anumang liit ng problema, ng mga challenges, ng mga difficulties, ng mga struggles, Panginoon, that we always have. At alam namin na hindi mawawala yan, Lord God, hanggang nandito kami sa mundo na ito. Pero Lord, one thing is for sure, your promises are true, you are faithful, you are unchanging, and you are the always God that we can rely and we can count on. Salamat po, Lord, dahil nandyan ka. Salamat po, Lord, for always taking care of us. Patuloy mo kaming samahan, Panginoon, sa mga susunod na araw. Dalangin po namin, Lord, na maranasan namin yung pag-iingat mo, yung protection mo, Lord God, yung hope na nagmumula lamang sa iyo. Patuloy mong ilagay sa aming puso, Panginoon. Salamat po, Lord, muli sa gabing ito, Lord, at sa pagtataas po ng aming mga kamay. Patuloy namin tanggapin, Lord God, yung pagkilos mo, Panginoon, sa aming buhay, Lord God, as we trust in you. Patuloy namin maranasan yung pagyakap mo sa amin as we pour out our hearts unto you. Patuloy namin matanggap, Panginoon, ang iyong kapahingahan, Lord God. Patuloy namin tinataas sa iyo ang aming mga puso, ang aming mga buhay, Panginoon. Ng biyaya ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisan ng Espiritu Santo ay sumaating lahat. Amen and amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Please stay tuned. Andiyan po yung ating breakout room. Patuloy po tayo magpanalanginan. Kung mga walang best friend dyan, ito na yung time nyo para i-share yun yung mga prayer requests at yung mga sitwasyon nyo sa buhay. Salamat mga kapatid. God bless. See you on Saturday.